morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Pasasalamat sa'yo lang, Panginoon.
Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Purihin siya at aking aawitan habang nabubuhay. Pupurihin kita, o kay puting umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya, wala nang iba makahihigit pa, kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Kaya papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Good morning, Jesus! Papurit pasasalamat sa iyo lang, Panginoon. Thank you, Lord, sa VFG. Yan. Iniisip ko mabuti kasi ang daming mga nagawang banda. Alam nyo, nagpapasalamat po ako especially sa VFG. Tsaka dito sa ating production crew na ba ang tawag sa kanila? Opo. Lalo na dito sa ating BFG, si Kuya JJ, si Kuya SJ, si Kuya EJ, puro J, tsaka si si David. Jan din siya. Jan David din siya. JD. JD, di ba? DJ. Okay, sige. Si JJ, si SJ, si EJ, at si DJ. Yeah. Oo, thank you, Lord. Kasi araw-araw po talaga, mga kapatid, na everyday silang nagpa-practice para dun sa mga request. Kahit hindi po silang kumakanta, sila pa rin ang tumutugtog eh. Kaya, thank you, Lord. Si Lord ang magbabalik sa inyo ng maraming beses. Sige, mananalangin po muna tayo. Thank you, Lord. Panginoon, minsan pa po, buong puso po kaming nagpapasalamat sa araw-araw po na ginagawa mo sa buhay namin. Napakadakila mo, Lord, at napakabuti mo po. Hindi po namin maisip kung bakit kami pinagtutuunan mo po ng ganitong pansin, Lord, na sobra-sobra pong pagmamahal ang ibinibigay sa amin. Kaya po, ang puso namin nag-uumapaw sa pasasalamat, Lord, sa kalakasan, sa probisyon, sa proteksyon, sa lahat-lahat po, Lord, ng ibinibigay mo po sa amin. Maraming salamat. Sa maghapon na ito, Lord, again, we offer this day to you, Lord, at inuumpisahan po namin ang araw namin sa pakikinig ng iyong salita para ang lahat ng marinig namin sa umagang ito ang siyang maging gabay namin, Lord, sa pagtupad ng kalooban mo sa amin sa araw na ito. Pangunahan niyo po kaming lahat, Lord, at i-bless niyo po ang lahat ng mga salitang mabibitawan dito upang ito'y maging pagpapala rin sa lahat ng nakikinig ngayon at makakarinig pa po. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At ngayong umaga po para sa ating VOTD, kasama po natin ay si Sister Nene. Thank you, Lord po. Praise God. Magandang umaga. Good morning, Jesus. Una po, nagpupuri ako at nagpapasalamat kay Lord kasi nagpipray po ako kung ano po yung verse of the day. Nakikinig po ako. In-impress ni Lord yung may isang word sa Bible. Pero naghanap po ako ng confirmation at natuto po ako. Thank you, Lord po, Pastor Alex, kasi kahapon nabanggit niya yun, napadaanan. Kaya itong isi-share ko po, isa po ito sa mga attributes ni Lord na gustong-gusto ko po. Ayan, dito po sa Psalm 139, although yung verse 6 po ang bigyan natin ng toon, pero basahin ko na po at napakaganda po sa Tagalog din eh. Yung Psalm 139, 1-6 po. Mabilis ko lang pong babasahin. Sabi po dito, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip.
Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabi, alam mo ng lahat yon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ay sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Sabi ko nga, oo nga, no, biro mo, no, alam na alam ni Lord. Share ko lang po 3 incidents. Itong COVID na ito. Meron po isa kasing bata dito, mahilig ho manghingi ng biskwit. Eto hihingi ho siya ng biskwit, sasabihin ko, bayad. Alam niyo, may biskwit pa ako. Siyempre, nag-isa ako, hindi. Alam niyo, nakakatuwa si Lord. Biro ko ng ganun. Para bang sinasabi ko, baka ikaw lang makaubos ng biskwit ko. Alam niyo, di ba, nagpaulan ng biskwit si Lord? Ang dami-daming di tayo magkandatuto sa biskwit. Tapos, pangalawa po, una pala, yung itlog. O, di ba, nagpaulan, biro mo, pamilya, tig isang tray. Tapos, kaming isa-isa lang, isang tray. Tapos, pangalawa po, yung dishwashing. Nagpapabili ako kay Sister Lisa, parang hindi ako makapagpabili. Yung pala, yung kapatid ko, naglagay ng dishwashing na hindi ko naman ni-respect at malaki pa. At tapos ang isa itong tontohaw ako, specific, naglista ako, sabi ko, ang dapat na sabon ay Safeguard at saka yung toothpaste ay itong toothpaste kasi na ginagamit ko. Biro nyo, di ba may nagdala yung toothpaste na for sensitive teeth at saka Safeguard na sabon. Kaya biro nyo yun, alam na alam kung itong mga bagay na ito na sa tingin natin maliliit, alam ni Lord, ano pa po kaya ang hindi nalalaman ng Diyos tungkol sa ating buhay. Kaya nakita ko dito, yung ganap, yung word po na ganap ang pagkaalam, pagkaunawa ng Diyos sa bawat buhay ng kanyang nilalang. Wala pong malilingid kahit magtago tayo, kahit na anong gawin natin, bumalik sa ng nanay natin, hindi natin maitatago. At ang natutuwa po ako dito na alam niya, nauunawaan niya, madali po tayo makonvict. May mga bagay na mali, na iniisip o gagawin, makonvict. At ang isang natutunan ko po sa word na ito ay yung manahimik, makinig, magantay, at isagawa kung anong pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya salamat po kay Lord kasi alam natin, hindi tayo matatakot. Ito nga ang isang natuwa po ako kay Lord kasi itong salita na ito ang nagpaalis ng lahat ng takot. Kasi meron tayong security, assurance, na alam natin ang Diyos kahit kailan naririyan siyang kasama natin. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang, ang word po ay ganap na pagkaalam tungkol sa atin. Sa version nga iba, complete knowledge. At hindi lang yon and care for us. So ganap po ang pagkaunawa, pagkaalam, bago pa nga tayo isinilang, bago pa nalikha ang daigdig, kilala na tayo ng Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang ganap na pagkakilala sa ating kanyang mga minamahal. Praise God. Amen. Alam mo yan, Tane, yung word na yan, napaka-reassuring niya sa mga sumusunod sa kanya. Yes. Pero nakakatakot siya sa gumagawa ng kasalanan. Naalala ko sa akin ni Pastor Sabi ko, uy, good news yan sa akin kasi biro mo, no, bear ka kay Lord kahit na ba, nasa banyo ka naked. Ay, Lord, thank you. Alam mo, every dot and molecule sa katawan natin ni Lord. Pero para dun sa mga hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, nakakatakot yan. Kasi kahit na ang ginagawa mo sa lihim, alam niya. Diba? Kahit ikaw lang nakakaalam, Yes. akala mo lang ikaw lang nakakaalam, pero alam ng Yes, Diyos. amen. Kaya, pero sa mga sumusunod, napaka-reassuring niya mga kapatid. Kasi in and out nang nangyayari, alam ng Diyos, alam Safety nyo. net nga ang tawag. Ang ganda-ganda niyang word na yan kasi pinatunayan po yan sa amin, mga manggagawa. Yes. Kasi alam niyo po, siyempre wala po tayong mga prayer meetings, di ba? Wala rin kami mga LO. Pero alam ng Diyos mga kapatid. Kaya di ba, yung isang araw sharing ni Sister Ana, may merienda pa. Dati wala naman kaming merienda nung walang lockdown, wala naman po kaming merienda. Pero, nung nag-lockdown, may mga nagpapadala ng merienda. Minsan, pag birthday nila, hindi na kami ma-invite, papadala nila yung handa nila. Tapos, halos araw-araw may kagaya mamaya, birthday. Babasahin ko nga yung mga may birthday Pero yung... Isa na latari. Ako nga natutuwa, nag-chat-chat lang ako. Matagal na itong kapatiran. Alam ni Lord na marami akong bills.
Pero thank you Lord, biro mo, sabi niya, oh sister, antayin mo sa katapusan na. Hindi naman katapusan ng mundo. Tapos alam niyo, nagulat nga ako, pinadala talaga. Sabi ko, biro man lahil ang tagal-tagal na itong kapatiran. Kaya talagang alam ni Lord. Patbilang ng buhok nga natin, Tari. Ayan. Oo. Yung palang strand ng buhok natin ay 100,000. Huh? Oo, tiningnan ko kay Google kanina. Oo. Sa Oo, mga alam palang ni Lord. buhok. At saka pala, Si, kay Arnold mali. Kasi, Pati, kasi ano- kay Arnold 2,000 na. at pati luha natin, alam ni Lord, meron pa siyang battle na pinagtataguan sa Psalm Amen. 56 verse 8. Oh, kaya Oh, praise the kaya Lord. Thank you, ngayon, Lord. batiin natin ang mga may birthday. Yes, praise God. Hindi naman po para magpadala kayo ng handa. Ano, hindi naman po. Pero yung isang may birthday, nagpadala ng handa. praise Kaya God. may merienda na naman po Thank kami. you, Lord po Ganun po talaga. talaga ang Diyos. Psalm Yes. 139, alam niya in and out kung anong nangyayari sa iyo. Yes, Lord. Kaya today is your birthday, Sister Judith ng Tumana. Happy Happy birthday, birthday. kapatid. At kay Sister Doris de Guzman ng San Pablo. Oy, Sister praise Doris, happy birthday po. Bukas po si Tapos, Joy. Bukas si Joy. Sister Marichu Borja. Oy, inaanak, happy birthday. Happy birthday, Choy. Tapos, si Brother Jojo Perez. Oy, happy birthday Brother din Jojo. po, brother. Thank you, Lord, din po, dahil ka-share kami sa birthday mo. Salamat po sa padala ninyong merienda. Thank you, Lord. Birthday din ngayon ni Sister Inday Villanca. Nanay nila Sister Glo, nila Joanne, nila Cecil. Oo. Sister Inday, happy birthday po sa inyo dyan. Birthday din ngayon ni Jem Salvacion. Di ba, Ina? Ina? Nakipag-birthday si Ina. Si Ina na Malengke. Okay. Birthday ngayon ni Sister Jem, asawa ni Brother Romel Salvacion. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Marami kayo. Hindi po, joke lang po yon. Pero kung gusto nyo totohanin, pwede rin naman po. At yung kanina pong papurit pa sa salamat, napakagandang pangbungad na awitin po dahil yan ay request ni Sister Rita Manggaw ng Kaibiga. Ayan. At ang susunod naman po ay, Tane, Tane, may number 2 yan. Saan din? Si Sister Carmen Sebastian po, walang katulad ang iyong pag-ibig. Na nilagay pa niya, na ipinunla. Kasi naranasan niya yung walang katulad na pag-ibig ng Diyos eh. Sige po, nandito ang VFG. Walang katulad ang iyong pag-ibig na ipinunla sa puso ko. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Walang katulad ang iyong pag-ibig na ipinunla sa puso ko. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Di nagmamaliw, di nagbabago pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad pag-ibig mo, Panginoon. Walang katulad ang iyong pag-ibig na ipinunla sa puso ko. Walang
katulad, pag-ibig mo, Panginoon. Di nagmamaliw, di nagbabago, pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad, pag-ibig mo, Panginoon. Walang katulad, pag-ibig mo, Wala po talagang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Wala pong magmamahal sa inyo kagaya ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. At nais ko po munang basahin itong isang pasasalamat at the same time, paghingi po ng continuous prayer. Ito po ay para kay Nanay Piring ulit. Ano po? Kinamusta ko po kasi yung si Sister Cecil. Sabi niya, good morning Sister Ria. After po nung birthday niya, nag-low po ulit yung oxygen niya. Kaya di po natuloy yung pagtanggal ng intubator. Pero thank you Lord, physically malakas po siya. And okay pa rin po yung laboratory niya. Yung lungs niya po mahina, pero tinatry naman niya. Kaya nakadepend siya ulit sa machine. Kaya po, kailangan na siyang i-tracheostomy. Yung dito, no? Oo. Yan po last option kasi di po siya pwedeng magtagal sa ventilator kasi maraming infection pag nagstay ng matagal. Thank you, Lord, at mababait po ang mga medical professionals doon. Kaya, thank you, Lord, sa opportunity na lagi po namin siyang nakikita na inaalaw nila yung tablet sa room. Kaya nakakapakinig si nanay ng worship songs ng Comfy. At nakwento po namin sa kanya na maraming nagpe-pray at nangangamusta para sa kanya. Thank you Lord din po dahil mas nag-grow ang faith ng family namin kay Lord at sa kanya lang po umaasa. Thank you Lord po ulit sa mga prayers at concerns para po kay Nanay Piring. So, continuous prayer po ang hinihingi po sa atin ng ating kapatid sa kanya. Sa Ecclesiastes 3:1 naman, sabi rito, everything that happens in the world happens at the time God chooses. At sa may verse 11, He has made everything beautiful in its time. So, we will just wait. It will come. It may delay, but it will surely come. Kaya yun po ang hope natin para po kay Nanay Piring. Kaya salamat po sa mga prayer, pero continuous prayer pa rin po ang hinihingi. Ano po, mga kapatid? Ngayon, hulaan nyo kung sino yung pangatlong request. Tane, sino yung pangatlong nag-request? Yours truly po, praise the Lord. Kasi matagal ko na pong hindi naririnig itong kanta yung yung as I lift my hands in praise to you, Lord Jesus. Yan, ayan po yan. Kaya thank you, Lord po. Salamat, mga brothers. Request ni Tanene ito. Thank you, Lord. As I lift my hands in praise to you, Lord Jesus. Anniversary pala nila Jennifer, no, sa Sibil. Binabati natin si Pastor Simple at Jen. Ayun, no. Happy anniversary Happy kay Pastor anniversary. Simple at Sister Jen. Jen. Pangilan na yan, Jen? 23rd. Malapit na silang sila. as I lift my hands in praise to you, Lord Jesus. I stand in awe to worship you. Holy, holy, holy is the Lord. As I lift my hands in praise
to you, Lord Jesus. I stand in awe to worship you. Holy, holy, holy is the Lord. I stand in awe to worship you. Holy is the Lord. I stand in awe to worship you. Holy, yes, holy, holy is the Lord. I stand in awe to worship you. Holy is the Lord. I stand in awe to worship you. Holy, yes, holy, holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Salamat sa Panginoon. Siya nga po pala, happy birthday din pala kay Sister Chris Milanyo. Sister Christy ng Delano, happy birthday sa iyo. At lahat po ng mga nanonood sa ibang bansa. Si Sister Christy ay from Delano. Tapos, ang mga taga-Chicago, si Holly, Don, and Ziki na nanonood ngayon. Sister Trining, Sister Lolit Ilagan, sila Brother Leo Umilin, Deluna, Miklat, Magpayo, baka may nakalimutan ako, basta taga-Chicago, Hines, family, ayan. At ano po, si Sister Erlyn Rosilio. Sister Erlyn, good morning dito. Sa Amerika, hapon? Yan. Salamat po sa panonood ninyo palagi. Yung mga taga-ibang bansa natin, regular po yun, mga kapatid. Alam niyo po ba, nakakatuwa si Lord. Sa dinami-dami po, nung mga songs na pinipick up at ini-schedule, yung request ni Tanene, ngayon, kinanta na siya ang nag-VOTD. Hindi naman alam yun ni Sister Sally. At hindi rin alam ni Sister Sally na ang VOTD ni Tanene ay Psalm 139. Ang last song na request ngayon na galing kay Sister Nida Hernandez ay Psalm 139. Kaya nga 'di ba, in and out, God knows. Kaya ito ang Psalm 139. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones are being formed, carefully put together
together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew me that I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them they are. If I counted them, they will be more than the grains of sand. When I awake, I am still with you. When I awake, I am still with you. When I awake, I am still with you. Ngayon pala yung 60th birthday pala ni Sister Christy. Welcome to the senior world, the world of discounts and benefits. Ayan. Di ba mga kapatid, sinabi ko po sa inyo last time, magkakaroon tayo ng bagong segment sa ating program. Ito po ay ang Throwback Thursday. Kaya ngayon, magto-throwback muna tayo. Pag nakita nyo po to, parang, ay, ganong edad pala ako napunta kay Lord. O kaya pag nakita nyo ito, ganon na pala katagal ako na kay Lord. Yon. Maganda to. Umpisahan lang muna natin sa taga dito. Sa susunod, kayo naman po mga kapatid. Kaya panoorin po natin tong video na to ng Throwback Thursday natin. Sabihin nyo, mga kapatid ko to, kasama ko to sa hirap.
yan. Pag-usapan na lang sa tagayan, di makatiis pag nakitang nakangiti. Habiran wala na yan, sabay halakhakan at palakpakan. Kahit na walang nakakatawa, ganyan kabaliw. Pag magkakasama, mapatingin lamang sa bawat isa. At bukod pa sa samahan natin na sa kabila ng mga pagsubok at sa makita nararanasan, mas masaya lagi basta. Tara na! Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang, di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan, lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama-sama tayo na parang magkabarkada. Tumiiwan, magkakapatid, magkakaibigan lang tingnan. Nagkakapikunan man minsan, wala pwede namang iwan. Kami din ang magkakasangga sa lahat. Kahit gano'ng kabigat, ano bang hirap, mapapalitan na sarap. Basta tayo ay magsikat, sagana sa tawa, pagkasama sila. Pero hindi na bago, walang kasing saya. Kaya sa kanila, kompleto na. Kung may kapatid ka na, may tropa pa, hindi ko tangko ka na. Wala na kong mahihiling sa kanila, palang ay sobra na. Sila yung tipo ng solid kasama, mga kadikit sa hirap at ginawa. Kahit magkakalayo, darating ka agad kapag napasama ka. Walang iwanan pag sagana, lalo na kapag kawala na. Sabay-sabay na magkakaroon, hanggang maubusan ay magkakasama. Magkakapatid, magkakadugo, kung minsan man ay nagtatalo. Pero sinisigurado ko walang magpapabaya pag may naargabyado. Kaya, lagi ng panatag, basta sila sa akin na bahala. Walang dahilan para mag-iwanan, sa isa't isa kami nagtitiwala. Sama-sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang, di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan, lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama-sama tayo na parang magkabarkada lang. Kaya walang iwanan tayo. Asahan nyo na, magdadamayan tayo. Kahit ano man ang problema ng bawat isa, babangon tayo kahit tayo pa ay madapa. Di magpapahalata, ganyan lang dapat. Di magpapaawat sa pagsubok ay subukin. Dapat tayo ay maging handa. Sama-sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang, di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan, lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama-sama tayo na parang magbabarkada lang. Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema, tayo lang, di naman ang magtutulungan. Di pwedeng may maiiwan, lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya't sama-sama tayo na parang magbabarkada lang. Andito na naman ngayon, lahat yung napanood ninyo po na bata, eto na sila ngayon. Aawit din sila. Iba sa kanila, malit pa rin. Pero, introduce daw natin. Siya nga pala, compliment sa VFG. Sabi ni Sister Jerlyn ng Tagalaiya, wala ngayong power sa Laiya, pero parang may nakatutok na electric fan sa lamig ng boses ng VFG. Glory to God. Kailangan kayo aircon. Oo, hindi electric fan lang. Okay. Narito na po ngayon yung mga wala pa rin pala ang mga bata. O sige, ganito na lang ang gagawin natin. Mamaya na yung kanta nila, abangan nyo na lang po. So nakita nyo yung kanina, di ba? Nandiyan dyan sila, yung mga bata. Mamaya na lang sila kakanta kung hindi pa ready. Pero ngayon, merong gustong mag-love offering kasi birthday ng kanilang mami. So, pasasalamat nila kay Lord dahil birthday ng mami nila. Tignan po natin, lagi nyo napapanood tong dalawang to. Walang sala po ito sa pag-awit ng papuri kay Lord every day.
Kaya tignan po natin ang love offering ni Seya at ni Noah. Lord, I worship you with all my heart. Fill me because of you. Lord, how to thank you. For the marvelous things you have your name, praise forever. 'Cause you're unfailing love, I can enter your house. I will sing and I will worship with the deepest song. Your glory is higher than heaven. Your name, your love, your promise, your word is true, oh Lord. Your name, your love, your promise, your word is true, oh Lord. 'Cause you're unfailing love, I can enter your house. I will sing, I will worship with the deepest song. Your glory is higher than heaven. Your glory is higher than heaven. Your glory is higher than heaven. Thank you, Lord po. Thank you, Lord po.
Good morning, Jesus po. Binabati ko po yung mga family ko po na nanonood ngayon sa live. And si Nanay Sally po, hello po. Siya naman po ay anak ni Minister Arnold at ni Sister Lisa. Ayan, 100,000 ang buhok niyan. Sa kapal. Buti na lang di nagmana sa ama, etc. Oo, dati nga naman makapal ang buhok ni Minister Arnold. Sunod. Good morning, Jesus po. Binabati ko po yung mga taga San Juan Prayer Group po. Siya naman po si Andrea na anak ni Sister Judith at ni Minister Andy. Ayan. Mr. Andy, pati muna kayo, Sister Judith. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus! Kumusta po lahat ng mga kapatid kay Kristo Jesus sa buong mundo po, buong Pilipinas, lalo higit po sa San Juan, Batangas, no po, na aming mga kababayan. Purihin po ang Panginoon. Ito po, si Sister Wife. Good morning, Jesus. Yan, binabati ko po yung mga loved ones ko, relatives, especially sila nanay, si tatay, at belated happy birthday sa kapatid ko kay Doc Richie nung Sunday, nung June 14. Nasa barko po siya. Nasa barko po siya ngayon. Yan. Sa barko siya. Kaya Africa. humingi po siya ng prayer na ma-open po yung airport po doon para makalabas po sila sa Africa. Okay. Kamusta naman ang buhay? Sabihin niyo magandang buhay. dapat nila kasi. Sige, kamusta naman ang buhay? Ganap at kasiya-siya, alive in Christ. Praise God. Very O, good. diba? Yan po ang laking comfy. Alam na alam mo na laking comfy yan. Okay. Maganda ang ating ngayon. Mga kapatid, kung ang mga anak po ninyo ay natutulog pa, ay gisingin po para po mapanood nila itong segment na to dahil ito po ay para sa mga kabataan. So, to start with, Mr. Andy. Purihin po ang ating Diyos, mga kapatid. Nandito po tayo para po sa segment po ng ating GOG or Gift of God. At purihin po ang Diyos. Mayroon po, ang ating pong pag-aaralan ngayon is about fear or faith. So, unang-una po ay mayroon po muna akong katanungan na dito po iikot yung ating tatalakayin. Una pong katanungan ay, are we fearful or faithful? The second one, what kind of fear do we have? So, in general ko po hindi lang po sa amin dito, kundi sa atin pong lahat na mga nakikinig ng pag-aaral pong ito. So ngayon po, mga kapatid, ay darako na tayo sa Q&A. Q&A? That is question and? Okay. Pang Miss Universe po ba mga sagot at tanong? So ngayon po ay atin pong unahin ang according to, beauty, height? O magkaka-height kasi sila? Or sa age? Okay, whatever. But then, unahin po natin Sister Angela. No? Ang anak po ni Pastor Simple and Sister Jen. Ang katanungan po, kasi di po ba, iikot tayo dun sa fear and faith. Ang katanungan ko po ngayon ay, kay Sister Angela ay, ano ba yung mga pagkatakot mo bilang kabataan? Ayun po. Meron po akong tatlong i-share po sa inyo na pagkatakot ko po na na-overcome ko po dahil sa faith ko kay Lord. Yung una po, yung nangyari lang po ngayong quarantine. Yung kay Nanay Tikay po na, akala po kasi namin, nagkasakit po kasi siya, tapos, akala po namin kukunin na po siya ni Lord, tapos parang gusto po namin umuwi ng Tamayo nun kay Daddy. Pero binigyan po kami ni Lord ng word sa Psalm 34 verse 4, I sought the Lord and He answered me, He delivered me from all my fears. Tapos pinanghawakan po namin yun na wala po kami dapat ikatakot kasi the Lord is in full control po. Tapos ayun po, ngayon, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi malakas po ngayon si Nanay Tikay, tapos pinagaling po siya ni Lord. Tapos yung pangalawa naman po, yung last year po na sa qualifying exam po. Yung qualifying exam po kasi, ayun yung exam para kung qualified ka ba for second year.
Tapos ano po yun yung kwento po kasi doon, nag-summer job po kasi ako noon, tapos meron po sana akong 1 week for review ng qualifying exam. Kaso po, lumindol, kaya na-extend po yung summer job. So ang natira na lang po, 1 day, kasi kinabukasan na po, exam ko. Tapos yung buong araw po na yun, nag-review po ako, tapos umiyak po ako habang nag-review. Sabi ko, Lord, sorry po kasi hindi ko nagampanan yung pagiging estudyante ko na imbis na mag-aaral ako, ito yung ginawa ko. Tapos, nung kinabukasan, ayun po, may nasagot po ako pero mahirap po kasi 1 day lang po Ang hirap po mag-review ng 1 day tapos 3 major subjects po yun. Tapos, umiyak po ako nag-exam pero pinanghawakan ko po yung Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Pinanghawakan ko po siya. So, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nakapasa po ako sa qualifying exam ng sobrang miracle po yun. So, nagpapasalamat ko po kay Lord. Tapos yung sa last po, syempre po yung course ko po kasi is accountancy. May board exam po. Ano po kasi yun? Prayer meeting ka ba? Dahan-dahan lang. Sige. May time pa tayo. Sige. Tapos po, di ba po, may board exam po. May board. Tapos, nasa stage po ako ngayon na syempre po, mag-review ka para sa board exam kasi gusto ko pong pumasa. Tapos, meron po, syempre po, nung first year po ako, natatakot ako, sabi ko, baka bumagsak ako sa board exam. Pero, ginamit po ni Lord yung pakikinig ko po sa mga testimony po, sa mga sharing portion po dito ng mga members ng Comfy, na every, Sunday fellowship, mga prayer meeting, Bible study po. Ginamit po ni Lord yon para mas mabuild po yung faith ko kay Lord. Tas doon po papasok, doon ko po na-realize na doon po pala yung Romans 10 verse 17, "So then faith comes by hearing and hearing by the word of God." Tapos ayun po, kaya ngayon alam ko po na i-grant po ni Lord yung heart desire ko. Yun po. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Ayan po ang ating isa sa anak ng worker na si Sister Angela. Okay, ngayon po, sunod ko na po kaagad si Sister Divine. Sister Divine po ay parang anak na namin talaga to eh. Totoo po niyan, inaanak namin siya. No? Kulang na lang magmula kay Sister Judith. Very close po kasi itong family na to sa amin. Extended family po namin kumbaga. So, let's hear from Sister Divine. Ayun po, meron din po akong 3 fear. Ang fear ko, hindi ka madinig. Kaya lapit mo yung mic mo, di ba? Yung una pong fear na na-overcome ko din po dahil po sa faith ko kay Lord is yung hindi po ako makapasok po sa college po. Dahil po sa gusto ko pong mag-school sa public school po. Ayun po, nag-try po ako mag-exam pero po nung una po hindi po ako nakapasa. Kaya po pinanghawakan ko po yung word na Matthew 6 verse 34. "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Ayun po, thank you Lord po dahil nagkaroon po ng retake po. And, ayun po, nung nagkaroon po ng retake, nakapasa po ako and doon po ako ngayon nag-aaral. Kaya po, thank you Lord kasi talagang kapag nananampalataya ka po kay Lord, at saka po naniniwala ka kay Lord, ayun po, talagang bibigay niya po lahat ng pinagpe-pray mo. Amen. Tapos po yung sa pangalawa ko pong fear, yung hindi po ako makapag-celebrate ng debut ko po. Kasi po nung una po parang wala pa pong plano about sa debut ko. Tapos po pinanghawakan ko din po yung verse sa Psalms 34 verse 4. "I prayed for the Lord and He answered me. He freed me from all my fears." Ayun po, thank you Lord po kasi after po nun, yung tita ko po na kapatid ni Papa na nasa ibang bansa, tumawag po siya, tapos sabi niya po sa akin na ipag-pray ko lang daw po lahat. Tapos, thank you Lord po kasi nung mga next po na after tumawag ng tita ko, talaga pong nagkaroon po ng mga time na sobrang busy po nila mama kung saan po gaganapin yung debut. Tapos po lahat po talagang tumulong po lahat ng Comfy family. Tapos ayun po, thank you Lord po kasi yung pinagpe-pray ko pong debut na simpleng debut lang po, talagang sobra pa po sa pinag-pray ko yung
nangyari. Tapos po yung pangatlo po, yung peer ko po na sa business po namin. Mayroon po Business silang na little sila, business. ah. Ano ba yan? Nagdala ba kayo ng Sige. milk tea ngayon? Di ba mayroon kayo Sige, nun? sige. Oo. Next. Interesting yan, sige. Ayun po, kasi po, Mic mo, mic mo. yung putting business at a young age po. Kaya po, ayun po, kasi Parang korporasyon na ang dating, ano? Sige, sige. Sige. nung una po, kami po bilang bata pa po, ayun po, natatakot po kami na baka hindi po kami bumenta, yun po. Tapos po, ayun po kasi, thank you Lord din po kasi sa mga tulong po ng mga magulang po namin, nasusuportahan po kami sa pangpuhunan po, yun. Tapos po, hanggang sa, dati po ang benta lang po namin mga cheese stick, mga lang po, turo-turo po. Tapos po ngayon po, nag-level up na po, na mas lalo po kaming natakot kasi po yung milk tea po. Ano nga bang pangalan ng milk tea nyo? Bless Quarantine po. Bless Bless quarantine. Kasi quarantine Iba, season. Okay. Quarantine. Oh, ang galing naman yan. Wow, okay. Pa-order ulit mamaya yan, ha? Ha? May page po kami. May page pa sila. Samantalang May ang page. mga Oh. ang mga customer po nila kami. Oo. Tas ganito po yung business nila. Pastor, sabing nga nun, may mga sila, by the way, may delivery boy sila. Oo. Taga-deliver nila sila Lucas, sila Dave, Pastor, sabi, hapon, kung bibili daw po kayo ng merienda. Quarantine, maganda yan. Sige, tuloy. Ayun po. Anong fear mo doon? Di ka naman nawawalan ng customer. Kasi di naman kami umaalis. Kasi na-overcome, yung fear po namin kasi po yung sa milk tea po, baka po hindi siya bumenta po. Mga Mag-fail adik sa po. milk tea yung mga tao dito. Kasi po baka po hindi sila masatisfy po. Kasi po, kino-compare po nila sa labas yung gawa namin. Okay. Na baka daw po, yan? Baka daw po, hindi naman daw po masarap kagaya nung nasa labas. Kaya po, Okay. Sige, tuloy. tapos po, ayun po, na-overcome naman po namin yung fear kasi po, kahit po sa labas po may mga umu-order. Ayun lang po, may isang beses lang po na nag-fail po kami, pero po, thank you Lord po kasi Epic ba? Hindi naman. natapon po kasi. Tapon. Epic nga. Thank you, Lord. Okay. So, Pero po, sa plastic naman po. Pero po, okay naman po kasi po, after po nun, nagkaroon po kami ng lesson na mas ayusin po yung work po namin. Thank you, Lord po. thank you, O, Lord. diba? Sa Ayan mga po, ha? mistakes natin, doon tayo nag-grow. Opo, may Sige po, ganun. Yan, maganda yung experience para sa kabataan. Kasi kahit ako na naging kabataan din ako nung high school, maaga din po akong nag-business. Palibasa yung mga parents ko, businessman and businesswoman, at napakagandang experience yan para sa makabataan. Instead na gumawa sila ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos at maging sa mga magulang. At isa din yung stepping stone sa mga kabataan para matutunan nila yung kahalagahan ng buhay, lalo tigit pagdating po sa mga pagkita ng pera para maranasan nila na ganito pala ang kahirap na kumita at matututo sila ngayon kung paano mag-budget ng provision na ibinibigay ng Diyos sa kanilang magulang at sa kanila bilang kabataan. Kaya magandang karanasan yan sa panahon ng quarantine. Ngayon naman po, tanungin din po natin si Sister Maggie. The same din po yung tanong ni Brother Minister Andy na yung fears nila, yung fears to faithful and what kind of fear do we have? Yan. So, yun. Sister May. Ay, sige. Si
Sige, Maggie. So, yun yung akin po, yung fear ko na-overcome ko po is yung fear po na hindi ko po ma-reach yung expectation ng parents ko po regarding po sa grades ko po. Kasi po, No, wag mong tignan. Wag mong tignan ng masama, okay? kasi po, bilang pong isang student athlete, mahirap po i-manage po yung time sa paglalaro and syempre po sa pag-aaral. Syempre po, nung una, may kasunduan po kami nila mama na papayagan po nila akong mag-sports, pero dapat i-maintain ko po yung grades ko. Yung una po, syempre po, super hirap po i-manage yung time na naisip ko po na parang kaya ko ba to? Pero pinaalala po ni Lord sa akin yung sa Proverbs 3 verse 5 na, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So doon po, dapat po, hindi po ako bumase sa kakayahan ko dahil iba kapag si Lord po yung gumalaw. And ayun po, thank you Lord naman po dahil doon po, nakita ko po yung kabutihan ni God na tinulungan niya po ako i-manage yung time ko sa pag-aaral and sa paglalaro po. And yung pangalawa naman po, player po ako ng volleyball po sa school and full scholar po ako. So yeah, thank you Lord. Oh, thank you, Lord. Second mo, meron pa? Ayun po, yung pangalawa din pong fear ko po is yung fear na magkamali. Katulad nga po, di ba po yung sa milk tea. Minsan po, parang takot po ako mag-take risk. And sabi nga po ni Tita Ria po kanina na yung pagkakamali po natin, doon tayo matututo. And doon po sa verse na Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you and He will never leave you nor forsake you. So sa verse po na yon, na sinasabi po dito na sasamahan po ako ni God and alam ko pong hindi niya po ako papabayaan through ups and down ko po. Tapos, yung last na po. Yung last po is yung katulad din po kay Ate Divine, yung about po sa debut. Kasi po, this year po yung celebration ng debut ko, pero dahil po pandemic, medyo naudlot po yung mga plano. Pero sabi nga po ni Mama, lagi niya po sinasabi, by faith, magpo-provide si Lord by faith, matutupad yung gusto mo. And sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam ko po na may plano si Lord sa nagaganap na pandemic ngayon and I know na ingatan niya po tayong lahat. So yeah, thank you Lord. And praise God. Kaya napakalaga po na bawat desisyon o layunin na meron tayong gagawin sa buhay natin, napakalaga na lagi tayong hihingi ng guidance through the Word of God. Ngayon po si Sister Andrea, ito po yung aming anak. Kung ngayon nyo lang po siya napansin na nakikita dito sa Comfy, sa ating live streaming po, siya po kasi po ay nag-aral po sa probinsya, sa Batangas, San Juan. Kaya, glory to God, at dito na po siya mag-aaral sa Manila. Kaya ito po yung pagkakataon na makikita nyo po siya dito sa ating live streaming. Sister Andrea, ano naman ang sa inyo about nito sa ating question? Yung una ko pong fear na na-overcome ko po is, nangyari lang siya recently, kasi nga po may pandemic, so yung exam po na iti-take ko is online, dun po sa school na pinapasukan po ni Ate Divine. Ang nangyari po, nag-crash po yung website nila, hindi po ako makapag-access para makapag-exam. Ang limit time ko lang po sa pag-exam is 2 p.m. to 5 p.m. Malapit na po mag-5 p.m., di pa rin po ako nakakapag-access. So, ang nangyari po, hinayaan ko na lang kasi sabi ko, may prayer meeting po ang youth ng 5 p.m. Tapos, nung time din po na yon, nung si Daddy po yung naka-assign na nagtuturo sa amin, bigla po dumating si Pastor Alex. Nag-inform po siya na sa ganito nga pong segment, sila po yung maa-assign, mga youth po, kami daw po. Tapos nung after po mismo ng prayer meeting, biglang chinek po ni Ate Divine yung site po ng PLMON sa pamantasan po ng lungsod ng Muntinlupa. Pwede na pong mag-access. Di sabi ko, wow, ang galing ni Lord. Ang bilis kumilis ni Lord. Nakapag-exam po agad ako nung gabi na yun, nakahabol po ako. And yung binigay po ni Lord na word sa akin is sa Philippians 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And yung sunod ko naman pong fear na na-overcome is yung choosing between
my Ganyan talaga pag live. in choosing between my biological and adopted father. So yun po, minsan dumadating po sa point na May panyo ata ako rito na. syempre po, wala naman po akong gustong piliin kasi parehas naman po silang mahalaga sa akin. Numayok sa So yun po, alam po ni Lord na deep inside po, para sa akin, parehas ko po silang mahal. And yung binigay po ni Lord na word sa akin is sa Colossians chapter 3 verse 14 po. And over all these virtues put on love. Which binds them all together in perfect unity. Thank you, Lord po. Ayan. Oo, si Andrea kasi ay adopted daughter nila Minister Andy at ni Sister Judith. Okay. May konti pong istorya bago tayo dun sa lesson. Kami po ang adopted parents ni Sister Andrea. No? Ang totoo po niyan ay open book naman kami sa Family Comfy Church na wala po talaga kaming sariling anak. No? Winork out natin yon and then yun po, binigyan naman kami ni Lord ng instant child. Ang tawag ko kasi... Napunta po sa amin si Andrea ng 1.5-year-old. No? So kami na po ang kinala kanyang mommy and daddy. At since po nung nag-aral siya hanggang ngayon po, ay kami ang ginagamit ni Lord na guardian, nagsusupport po sa kanyang studies. At salamat po kay Lord kasi yun nga po, naipadama namin at naranasan namin ang maging parents, no? Kay Andrea. At thankful din naman po kami, grateful kasi nabigyan naman po in return na siya po ay talaga namang handang gawin ang pinagagawa ng Diyos. So, awat grasya po ni Lord, yung mga fears po na yan ay nawala. At ito nga po yung ating lesson mga kapatid, di ba? Yung fear over faith. Makikita po natin kasi na maraming klase ng fear. No? At lahat po ng klase ng fear na yan, except one, yun ang pleasing kay Lord. Alam natin yung po sa Proverbs 1:7 that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Or yung sinasabi nating reverential fear. Yun lang po ang fear na pleasing at nais ng Diyos na gawin natin. Kasi po, pagdating po doon sa New Testament, mayroon po kasing makita natin na yung about fear sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, salamat po sa mga salita ng Diyos na alam na natin ngayon na yung lahat ng klase ng pagkatakot ay kailangan mawala except yung pong fear of the Lord. At salamat po sa Panginoon, ito mga sa murang edad ng ating mga kapatiran, dumaan naman din po tayo sa pagkabata. Salamat po at napagtatagumpayan natin ang lahat ng uri ng pagkatakot dahil po sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Diyos. So, sa lahat din po nakikinig, nawa po, ito po isang encouragement na habang bata pa yung ating mga anak, ay sila po ay atin ng ma-mold, ma-encourage, sila po ay ma-involve sa napakabanal na gawain ng ating Panginoong Kristo. At ito na po yung mga bunga. Alam natin na nag-aaral pa po sila at tutulungan sila at gagabayan ng Diyos. Marami na rin po tayong mga kabataan dito na talaga naman pong naging successful at patuloy pang magiging successful. Yun po yung sa part ng fear and faith. Alam naman natin, kanina na isi-share din po na ang faith po ay nagmula, of course, kay Lord sa pamamagitan ng ating pakikinig ng Word of God, Romans 10:17. At alam natin ang faith is to be sure of the things we hope for and to be certain of the things we cannot see in Hebrews 11 verse 1. And in Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. So, mahalaga po, mga kapatid, na sa atin ding faith, kasi minsan nga may mga kabataan, puros faith naman. Wala namang action. No? Pero mahalaga po yung faith with action. Kasi doon po sa James 2:17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya mahalaga po na yung pong ating pananampalataya ay ating lakipan ng mga gawa na naayon sa kalooban ng Diyos.
At sa pamamagitan po nun, sigurado po tayo ay magiging matagumpay sa ating buhay. Praise the Lord. Ayan. Yung mga fear nila, no? Alam nyo, natutunan ko po sa mga kabataan, pag pinakinggan nyo yung ibang fear nila, para sa mga may edad, parang sasabihin, para yun lang, kinatatakot mo na. Pero napaka-importante po sa kanila nun. Para sa mga grown-ups, medyo, para yun lang, di ba? Parang ganon. Pero sa kanila, big deal. Kaya sa mga parents, pakinggan po natin yung sinasabi ng mga anak natin. Kung sa atin po, ang lit-lit na bagay, pinoproblema mo, pero sa kanila, big deal po yun. Pero, bilang matanda, parang ngayon ko lang na, inamin ko na na matanda. Pero habang nakikinig ako sa kanila, ngayon ko napatunayan na yung mga fear ko pala, noong kasing edad nila ako, ay hindi na pala fear ng kasing edad nila. Kasi biro mo, ang fear lang nila yung sa dibo nila. Ako hindi ko iniisip yung dibo ko noon eh. Iniisip ko kung may kakainin kami mamaya o wala. Kaya ako, alam nyo ba, yung dibo ko, ang handa ko, pansit. Tapos, meron akong cake. Ang bisita ko, 5. Pero, pagdidibuhin mo ako uli, Beb. Pero nung mga panahon na yon, pero nung panahon na yon, sold na ako doon. Kasi parang may mas malaki akong fear kaysa doon sa fear ninyo. Hindi ko sinasabing maliit, pero kanya-kanya tayo ng mga takot sa buhay. Ang pinakamaganda, nung kasing edad nyo rin ako, may word na ako kay Lord. Kaya tama yung ginagawa ninyo na kapag meron kayong takot, takbo agad dun sa Word of God. Di ba? So, dinasolve na yan. May question ngayon ako sa inyo. Hindi. May time pa. May time pa, Mama. Babe, mamaya pa. Sige, wag natin pakinggan si Pastor. Sabi ko kasi sa kanya, sumali siya dito dahil marami siyang sa mga bata eh. Okay, isang tanong. Tapos, ayoko nang sagot na pang Miss Universe. Oo. Kasi gusto kong malaman yung fear ng mga bata na lumaking anak ng worker. Oo. Habang lumalaki kayo, whether, malaki na pala kayo, yung iba lang. So, alam niyo, nakita ko doon sa video ni Meggy, nung bata pala si Meggy, pangarap niya na talagang maging singer. Napansin ninyo? Kaya hanggang ngayon, tinutupad niya yung pangarap niya yun Hindi pa niya naabot getting there. Okay? So, ito yung question ko sa inyo. Habang kayo ay lumalaki, whether it is financially, emotionally, ano yung pinaka-greatest fear ninyo habang kayo lumalaki kasi worker ang parents nyo? Ano yung ikinatakot nyo na, oy, worker ang parents ko? Ano yung naging fear ninyo na baka, yun, basta, kung ano yun, kung financial ba yun, emotional, kay Angela, ano yung pinaka naging fear mo? Kasi, pastor yung father mo, tapos yung mommy mo, worker din. Ano yung pinaka naging fear mo habang lumalaki ka? Yung fear ko po, yung sa school na na baka mamaya baka may piliin po silang kaibigan. Gusto nila yung kaibigan nila mayaman, yung big time, ganon. Pero nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nung nalaman po nila na ganon po yung parents ko, mas po sila na parang, uy, sama mo naman ako dyan, gano'n. Kasi meron po kasing time na, may every quiz po kasi namin. Sabi ko, kaya ni Lord yan, makakapasa tayo. Tapos meron po kasing kapag nakakalimutan ko pong mag-review, or minsan po kasi nakakatulog po ako mag-review, tapos kinakabahan po ako. Sabi ko, wala akong masasagot. Tapos nagulat po ako, kinabukasan, suspended.
Tapos nagpapasalamat ako kay Lord kasi nung isang beses po na sabi ko na isang beses po ako na nag-open sa mga klase ko. Sabi ko, natatakot ako na ganito. Tapos sabi po nila sa akin, huwag kang matakot. Ang lakas-lakas mo nga kay Lord. Lahat nga ng prayer na sinishare mo sa amin, sinasagot niya sa'yo. Tapos ayun po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi ganun po yung naging feedback nila sa sa kanila po. Alam niyo, totoo yun. Ako nga hindi worker parents ko noon, pero ang naging fear ko nung lumapit ako kay Lord, baka mawala na yung mga friends ko. Kasi parang, di ba, hindi nila tinatanggap masyado yung sa spiritual. Kaya para bang baka maitsapwera na ako sa barkada. Kasi pag nalaman nilang Christian ka, pero mali pala. Tama yung kay Angela. Sister Judith, ikaw ba, nung edad ka nung napunta kay Lord, nag-aaral ka pa nung napunta ka kay Lord? Hindi na ako nag-aaral. Hindi na. Oo. Ako kasi nag-aaral pa ako noon. Pero kabaligtaran, mas na-appreciate pala nila yon na Christian ka. Kasi kung ano yung wala sila, nakikita nila sa'yo. Kay Divine naman. Akin po, siguro yung yung pag tinatanong po nila ako about kay Lord na hindi ko po masagot ng tama, yung fear ko po kasi na parang pag nagtatanong po sila na, Divine, okay lang ba yung ganito, ganyan? May time po na parang hindi po ako sure na baka mamaya mali po yung sa kanila. Kasi po, di ba, may iba't iba na po tayong religion po na may iba't ibang paniniwala po sila na baka po mamaya yung sagot ko po is iba po sa gusto nila. Dahil nalaman nila na workers yung parents mo. Tapos, may fear ka rin ba sa microphone, di ba? Lapit mo siya, sige. Ayun po, kasi po nung time po na yan, parang ayoko po ma-judge na anak ka ng worker tapos hindi mo alam yung Okay. Magandang point yun, no? Pero, hindi naman po porke anak ng worker, perfect na siya at alam din niya lahat. Hindi po ganun yun. Alam nyo, sa nakikita ko dito sa Minister Andy, sa loob, yung mga taga-labas, masyadong mataas yung expectation sa atin. Hindi mo maaalis sa ating mga workers, mataas ang expectation nila because tayo yung nagdadala sa kanila kay Lord. Hindi mo rin maalis na mataas ang expectation sa mga anak ng workers kasi nga, anak ng workers. So, meron na silang mga preconceived idea na kung papaano dapat ang isang anak ng worker na hindi po ma-apply sa lahat, di ba? Kasi, sige, Opo. Mr. Andy. Kasi hindi naman ganong kadali, no? Yes. Yun nga po, naalala natin na hindi tayo kailangan talagang maging judgmental. Kasi hindi natin alam yung, let's say, ano bang buhay ni brother, ni sister. So, napakahalaga po na, yun nga, laging guided tayo ng Word of God. At bilang mga kabataan, yun, makikita natin na kapag nasuong sila sa ganung pangyayari ay magagampanin natin ano ba yung dapat natin gawin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang anak ng Diyos, anak ng mga lingkod ng Diyos. Opo. So, yun po mga kapatid. Si Maggie naman. Ayun, yung akin naman po, yun nga po, dahil isa po sa fear ko is yung parang mapasama po ako sa gawain po ng mundo. Lalo na po, di ba po, athlete po ako. So yung mga lagi ko po nakakasama, parang yung mga gawain po nila, super layo sa gawain ko as anak po ng worker. Pero glory to God naman po kasi alam po nila na anak po ako ng worker and natutuwa po ako kapag nilalapitan po nila ako kapag may problem sila, tapos nasasharean ko din po sila. So, naging advantage, no? Opo. Tapos, hindi rin po nagkulang paalala ng ibang teachers ko na dapat ikaw yung maging salt and light dyan. Kasi alam po nila na yun nga po, medyo yung sa athlete po namin, may mga gawain nga po. Tapos, Na-pressure ka ba? Opo, kasi sa teammate ko po, ako lang po talaga yung Christian. As in, sila po lahat, parang may mga kanya-kanya po mundo. Tapos po, ayun po, yung kapag nga po may mga laro po, lagi pong ako po yung pinag-lead ng prayer, parang sobrang nakaka-overwhelm po. Ayun po. Si Andrea naman. Parang ganun din po kagaya kay Ate Divine. Parang natatakot din po ako ma-judge. Kasi usually sa school po, pag may, halimbawa, nagpapamisa po yung school namin, ang nangyayari po,
hinihiwalay po yung mga iba yung religion, tapos mag-aano po kami ng sarili naming ano. Parang sabi nila, di ba ano ka, lagi kang umaattend ka sa laiya? Dapat matino ka, ganyan. Sabi ko, sabi ko, grabe naman, nagkakamali din naman ako, nobody's perfect. Sabi ko, gano'n. Tama. Isa na lang ito gusto ko itong malaman Was there a time na na-compromise mo yung faith mo kahit isang beses lang? Ano yung sitwasyon na yon at bakit? Mabilis lang Meron bang time na na-compromise mo yung faith mo? Kasi kung may mga friends ka sa labas, ang hirap kasi. Sa totoo lang, hindi po maging madali na Kristiyano sa non-Christian world. Di ba? Mahirap Meron bang time na na-compromise mo yon? At ano yon? Halimbawa, may time ba na nakapagsinungaling ka? Ganon. Meron bang time na na-compromise mo? Angela? Opo, meron. Meron. Pwede bang i-share mo yung instant na yon? Hindi, hindi mo naman siya kailangang elaborate. I mean, yung ano ba siya? Nagsinungaling ba? O ano lang? Siguro po yung yung nagtampo po ako kay sa pamilya ko po. Hindi, nagtampo lang po ako kasi parang Hindi, nagtampo lang po ako kasi parang feeling ko po hindi nila ako naiintindihan. Pero nagkamali po ako kasi ngayon po, mas naiintindihan ko na kapag may problema ka, sa kanila po kayo lalapit. Kasi ngayon po, natutuwa ako kay Lord kasi ngayon, hindi natatouch kasi ako. Nico, manda ka next week Hindi kasi, po kasi yun. Dami mong alam dyan Parang feel ko, nakapil lang naman po ako na parang di po ako naiintindihan. Pero mali po ako doon kasi, ayun po, simula nung mga nag-doubt po ako sa kanila, si Lord po yung gumawa ng way para mas maging mag-close po kami hanggang ngayon po. Nag-thank Lord. Divine naman. Ayun po. Ano yung na-compromise mo? Ayun din po na dati po kasi gala po talaga ako. Ayun po, hindi po ako nagsasabi kay Papa kung saan ako pupunta. Ngayon po, alam na nila. Pero po dati lang po yun. Mabait na po ako ngayon. Si Becky. Sabay bawi. Ay, hindi po. Hindi, yung akin po, gala din po kasi ako. Hindi, dati po kasi, kaya din po ako parang mas gusto ko po minsan sa labas with yung kaibigan ko. Yung mga kaibigan ko naman po is mga Christian din naman po. Pero minsan po kasi parang sa kaibigan ko po minsan parang nahanap yung Kailangan pala naka-ready Basta talaga yung yun. tissue natin, parang binabantaan na po ako. Ayan po yung mami niya. Binabantaan daw siya ng mami daddy niya. Nakatayo na si Mama. Tumayo. Direct pakilabas yung parents. Yes, please. Ayun po, parang basta. Ayun po, parang mas nahanap ko po yung parang siguro happiness. Pero yun nga po, sabi nga po ni Ate Angela na, tsaka lagi din po pinapala ni Daddy na yung mga kaibigan mo, iwan ka niyan, pero yung family mo, laging magsistay. Basta yan. Okay. Sister Andrea naman. So yung akin naman po is nung nandun pa po ako nakatira kay lola ko po sa nanay po ni Daddy Andy. May naranasan po ako that time na sa edad ko po ngayon na dapat hindi naman dapat maranasan talaga ng lahat. Tapos parang that time po, nawalan ako ng faith kay Lord. Iyakan po siya. Sabi ko, bakit ko nararanasan yung ganung bagay? Tapos yun, na-overcome ko naman po. Kakayak to. Na-overcome naman. Alam nyo, importante po sa mga bata na merong magsasabi sa kanila na it's okay to fail. Pero when you fail, you move forward, hindi backward.
Kasi lahat naman dumadanas ng mga dinaranas nyo. Kasi pansin ko lang, sa mga kabataan, ang mga fears nila, most of them comes from their emotions. Emotional ang mga bata ngayon. Kaya kailangan po, alam niyo yung sinasabi ni Meggy? Alam mo ba, Meggy, na yung mga 10 most common issues ng teenager ngayon ay kasama yung binanggit mo. Kasi po, ang mga teenager ngayon, they long to belong to supportive and accepting communities beyond their family. Just be careful sa mga ganyan because sa paghahanap nila ng supportive and na beyond their family, baka mamaya kasi yung matagpuan nila, mga hindi maganda ang makita nilang kaibigan. Kaya importante na parents, you provide them with what they need na support, lalong-lalo na emotionally, kasi ma-emosyon po ang mga kabataan ngayon. Minsan, di ba, halimbawa, pinakikinggan natin sila ngayon, naiiyak sila. Di ba, sa ating mga may edad, ito naman, arte-arte, iiyak-iyak, para yun lang. Kasi napagdaanan na natin yun. Kaya para sa atin, ang gaang-gaang lang nun. Pero sa kanila, big deal. Support natin sila dun sa mga ganon. At sa inyo naman, pagka yung mga parents ninyo sinasabi yung ganon, hindi naman ibig sabihin na wala silang pakialam sa mga damdamin nyo. Yun lang yung way nila para sabihin nila sa inyo na be strong. Na hindi lahat ng panahon ganyan, lilipas din yan. Tapos paglaki ninyo, nga no, wala lang pala yung takot ko noon. Yon. So, kailangan mag-meet lang kayo sa gitna. Mr. Andy, bago tayo magtapos. Ano na po, imparting words, regarding sa mga kabataan. 2 verses lang po nais kong basahin. In 2 Timothy 3:15, mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Second verse po ay sa 1 Timothy 4 verse 12. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. So, salamat po sa Panginoon. Sister Judith naman. Yan. Bago Kaya tayo magtapos. napakaganda sa mga kabataan na kung gusto nyo hanapin yung kaligayahan sa mundo, na tayong na kay Lord, di ba, ang hirap compromise pag tayo na kay Lord, lalo tigit kagaya nyo na mga parents nyo ay mga manggagawa ng Diyos. At sa totoo lang, mas blessed na blessed kayo kasi nasa tiyampala kayo ng mga magulang nyo ay nakakarinig na kayo ng Word of God. Hindi kagaya namin, nung wala pa kami sa ganitong gawain na nag-aaral ng salita ng Diyos, bahay, eskwela, pag weekend, simbahan, bahay, ganun lang umiikot, pero kayo mas blessed kayo. Kaya isa lang ang pinapakita ni Lord, kung gusto nyong makamit ang lahat ng pangarap nyo, Psalm 37, verse 4, sa Diyos nyo hanapin. Amen. Sa Kanya lang natin makikita. At lahat ng panapangarap natin, ibibigay yan ng Panginoon. Walang imposible. Amen. Yung word ni Sister Judith, yun din yung word ko na ibibigay sa kanila. Psalm 37 verse 4. Do not go after what you want. Do not seek what you want. Kasi kung ano yung gusto mo, sometimes will get you further away from the Lord. Sabi dito, hanapin mo ang iyong kaligayahan sa Diyos. Huwag kung saan-saan. Kasi lahat ng pangarap ninyo, lahat ng gusto ninyong magandang mangyari sa buhay ninyo, yan din ang gusto ng Diyos. Maging maayos ang buhay. Kaya lang minsan, when we seek what we want, yun nga nakakapaglayo sa atin kay Lord kasi pilit natin siyang hinahabol kahit hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. Ang maganda, ngayon pa lamang, hanapin mo na ang kaligayahan mo sa Diyos. Tanungin mo ang Diyos, Lord, ano ba ang gusto mo sa buhay ko? Para hindi ka nag-aalatsamba kung ano yung gustong mangyari ni Lord. Para ba madali? At madaling matupad ang plano niya sa buhay mo kasi sa umpisa pa lamang, yun na agad ang gusto natin. Ano?
magbabay na kayo kasi wala na tayong oras eh. Kakanta sila pero baka gusto nilang magbabay na para, oo. Bye. Sige. Maggie, sige ikaw. Ayun po, bye. Ayun po, yung sa mga kabataan po dyan, ayun nga po sabi po nila Tita Ria na yung happiness, dapat kay Lord natin hanapin kasi ang ibibigay niya is joy. Masigit pa sa happiness. Kasi yung happiness, temporary lang, pero yung joy, pang habang buhay. So, Ayan, ang mga gusto ko. Si Andrea. so yun, kung may mga fear kayo, wag niyong hayaang fear lang yon, turn it to faith. Amen. Alam mo to si Andrea, parang matanda pagka nagsalita. Sige. Ayan Divine. po, mahal po tayong lahat ni Lord. Ay, parang di kayo nag-effort ngayon, no? Straight ang mga hair nyo, gano'n. Sige. Si Angela naman, bago tayo Angela. Para po sa lahat ng kabataan na nag-work, nag-aaral, lagi po natin uunahin si Lord para po yung gagawin natin, panalo po. Ayan. Thank you, Lord po, mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Sa next week po, yun namang mga lalaki ang ating isasalang dito, mga kapatid. Yeah, ready na Tignan si Direk. natin si Direk kung anong... tignan mo, umaayaw na siya. Wala daw mag-ooperate nung Pero kanina, dami niyang gusto sabihin. Ayan. Ngayon, eto na yung throwback kanina. Kung napanood niyo sila, pati yung mga tutugtog, dati, si JJ straight ang buhok, di ba? Hindi. Ito yung may awitin po silang hinanda para sa atin. Pero bago po ang lahat, Minister Andy, mag-pray na tayo. Pray po tayo mga kapatid. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat po muli sa isang napakatagumpay na segment para po sa inyong kalwalhatian. Nawa po kung kami man po ay mayroon pang mumunti o malaking pagkatakot sa aming puso at katauhan, ay ito po ay aming mapagtagumpayan sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming pong palaging naririnig at napag-aaralan. Nawa po ang lahat ng fears ay mag-turn into faith. At nawa po, Lord, ay patuloy kaming ingatan, gabayan, ang buong mundo po, buong sangkakristyanuhan, at lalo po tikit kami na dito sa compound, Lord. Kayo po ang patuloy na magpapala sa amin lahat. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Ito na po ang kanilang awitin na hinanda para sa atin lahat.